Magandang umaga po sa inyo lahat mga kapatid. No? Ngayon ang unang pagbasa at ang Ibanghilyo ay nagsasabi po sa atin ng kahalagahan ng salita at ng dasal. No? The word and prayer ay napakahalaga sa buhay po natin. Napakaganda ang mensahe ng unang pagbasa. Magaling na inihambing ang kapangyarihan ng salita sa proseso ng pagbibigay buhay sa mundo ng kalikasan. Katulad ng binhi na nangangailangan ng tubig upang tumubo at lumaki at mabibigay ng pagkain sa mga hasik. Gayon din ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Nagpapadala po ng kanyang salita sa ating tigang at nauuhaw na mga puso, para bigyan tayo ng bagong buhay. At yon ang salita, mga kapatid. Ang salita ng Panginoong Diyos ay espiritu at buhay. Si Jesus ang buhay na salita ng Diyos. Ating Panginoong Jesucristo, siya ang salita na buhay na ipinadala sa atin ng ating Ama na nasa langit. Naging laman at namuhay po kasama natin ngayon. So sa pamamagitan niya, maging fruitful po tayo. Lahat po tayo mga kapatid. Kahit ano ang tigang ng puso natin, kahit anong matigas na, kapag pumasok ang ating Panginoong Jesucristo, hayaan natin siyang pumasok, then ito ay lalambot, ito ay tutubo, at ito ay mamumunga. Sa Ibanghilyo naman mga kapatid, tinuruan tayo ng ating Panginoong Hesus kung paano magdasal. Minsan hindi tayo marunong magdasal, kaya nga nandito si Jesus, tinuturuan po tayo palagi kung ano ang tamang magdasal, at yun ay Ama namin, ang Ama namin. Maraming mga santo nagkukomento tungkol sa itinuro ni Kristo na dasal. Halimbawa, si Saint Tertullian nagsasabi na ang Ama namin na dasal na ito ay the summary of the whole gospel, buod ng buong Ibanghilyo. Yan ang Our Father, the summary of the gospel. At sabi naman ni San Agustin, all holy prayers in the scriptures is contained and included in the Lord's Prayer. Yan naman ang sabi ni San Agustin. So, sa bawat dasal natin ng Ama namin, nakikita natin na ikinilala natin na ang Diyos sa langit ay ating banal na Ama. At pumapasok tayo sa kalooban ng Diyos sa halip na hingi natin sa Kanya na sundin niya ang ating kalooban. At inilalagay po natin ang ating buong pananalig sa Kanya. At naniniwala na siya ang mapagbigay na Ama. Naniniwala na ang Ama ay mahabagin at mapagpatawad. So, kung tayo ay pinapatawad niya, mga kapatid, tayo rin ay kailangang marunong humingi ng tawad, at hindi lang yon, at marunong rin magpatawad sa mga taong nagkamali po sa atin. Yan ang pinakamahirap. Kaya nga ini-include ni Jesus Christ itong dasal na kailangan natin palagi magdasal, na hingin natin na maging marunong tayo magpatawad. Kagaya niya, yan ang pinakamahirap, at hindi natin kaya yon sa ating lakas lamang. Kaya nga, kailangan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos Ama. Kaya nga, ipagdasal natin palagi. Marami sa atin dito, hindi pa makapagpatawad. Diba?
Nandiyan pa yung puot, yung galit sa atin. Kaya nga kung hindi tayo marunong patawad, kung mayroon pang taong hindi natin napatawad, hindi rin tayo papatawarin ng ating Diyos Ama. Tandaan natin iyon. Kaya nga napakahalaga itong dasal na ito, mga kapatid. Ha? Maniwala ka, bigyan ka ng lakas. Hindi tayo makapagpatawad, kaya dahil hanggang ngayon, hindi tayo naniniwala sa lakas ng ating Panginoong Ama. At mga kapatid, maging fruitful lamang ang ating buhay kapag tayo ay nagdarasal palagi na may kababaang loob, may kababaang loob at galing sa ating puso. So mga kapatid, courage, magpakatatag po tayo dahil nandito ang ating Panginoong Hesukristo. Kasama po natin, tulungan niya po tayo. Amen.